Hello, good evening sa inyong lahat, Encounter Delegates. I believe na you were happy today dahil naka-enroll kayo sa Encounter weekend natin or Encounter natin with God. So I'm very glad na nakasama namin kayo ngayon, and I believe na God is moving in your life right now, and kung ano man yung nararanasan nyo ngayon is God caused that to happen because of your heart, because of your willingness na ma-encounter siya through this encounter weekend. So, um, this evening, gusto kong, ang topic natin ngayon na gusto kong ituro sa atin ay about repentance. But before that, ako pala si Kuya Torre, and I'm one of the primary 12 ng People of Grace under ng leadership ni Pastor Joey. And siguro yung iba, nakita nyo na ako sa church, o nakita nyo na rin siguro ako nag-song lead. I'm part of the music team, and I'm very excited na makilala ko kayo lahat kasi napakarami nyo ngayon, and sana makapag face to face na tayo para magkaroon tayo ng socialization naman, no? So ang topic natin is going to our topic, which is about repentance. Yung importance ng repentance. Ang pinaka-goal natin ngayon ay magkaroon tayo lahat ng bagong storya sa buhay natin. Whatever circumstances na pinagdaanan natin, ano pa yung mga napagdaanan nating mga kasalanan, is ihingi natin ng tawad kay Lord. Okay? So, dito sa repentance, ang key verse natin is sa Psalms 32 verse 1 to 2. Basahin nyo na lang ito sa inyong sa susunod, pero babasahin ko ngayon na sabi niya dito, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. So napakaganda nitong verse na to. Kung sabi niya, blessed, papalad tayo na lahat ng kasalanan natin, transgressions, sin natin, are forgiven by the Lord. Kabuti ni Lord, no? So, today, I would like to, ang focus ng discussion natin, ng topic natin, is sa buhay ni David. Na makikita natin na si David is, sabi ni Samuel sa Bible, is a man after God's own heart. Napakalapit ni David kay Lord. Nakikita natin na yung buhay ni David ay talagang kahanga-hanga. During those time, nakikita natin na in every decisions na ginagawa niya, he always consulted God. Kinoconsult niya lagi ito kay Lord. At the same time, nakita natin, tinalo niya si Goliath. And with a short period of time na yung taong hindi kilala, naging kilala siya, naging tanyag siya because yung pagpatay niya kay Goliath. And then until such time na naging one of the greatest warriors siya, ni King Saul. And then makita natin na yung faithfulness ni David kay Lord talagang laging nandun, and yung kanyang humility, yung humbleness. And at the same time, kahit nung naging king na siya, he was able to manage to make the nation Israel into a great nation. Hindi lang great nation, pero greatest world power during those time. Grabe, no? So, kahit sinong gustong lumusob sa kanila, walang magawa because God's protection is always upon them. And in here, makikita natin na itong taong to, a brave man, na nakatalo ng libo-libo, milyon na mga enemy, is may kahinaan. Okay, yung kahinaan niya, yung naging kahinaan niya, tinalo siya ng woman's charm. Tinalo siya ng charisma ng isang babae. So makikita natin na si David, kahit ganun siya kalakas, pero nahulog siya sa pagkakasala, sa temptation. Which is possible ba na mangyari? Yes, because of temptation, because of sin, we are
nandito pa lang tayo sa lupa na maraming sin at maraming temptation sa paligid. Pero titignan natin yung buhay ni David kung paano niya na-overcome itong kasalanan ito. Kung anong nangyari sa buhay niya. Kasi itong kasalanan ito may naging malaking consequence. So yun yung titignan natin. So, bakit nangyari ito sa buhay ni David? Ito kasi yung nangyari nun. Sa 2 Samuel pag binasa natin, shortcut ko na lang, na time ng war, pero idol si David. Kumbaga, nandun siya sa palasyo na kung saan, imbis na time ng war, nandun sila dapat nakikipaggera. So, ibig sabihin, makita natin dun pa lang, may idleness. So, dapat huwag nating i-allow na magkaroon tayo ng idleness sa buhay. O kaya na wala tayong ginagawa, okay lang magpahinga once in a while. Magpahinga ka, at the same time, pwede kang manood ng TV, maaliw ka. Pero, huwag mong itututok yung panahon mo dyan. Kasi, it opens to a temptation. Talagang, kung nasobrahan ka sa pag-Facebook, nasobrahan ka sa panonood ng TV, nasobrahan ka sa pagiging idle, wala kang ginawa kundi hindi ka naging productive na doon na pumapasok ang temptation. So, be very careful with that. Warning sa atin yan lahat. Now, in here, sa buhay ni David, makita natin, during those time, naka-idle lang siya. And siguro naging daily routine niya na rin, na nandun lang siya sa bahay, ay sa palasyo. And then, one time na nagmamasid siya, napalingon siya sa baba. Nakita niya na may naliligo na isang napakagandang babae. And which is, si Bathsheba yun. Na makikita natin yung CR siguro nila noon. Kasi kahit sa probinsya dati, nakakita na ako ng gano'n na ang CR walang bubong. Nandyan lang. Surrounded lang siya ng pero walang bubong. Marahil ganun yung nangyari during those time. Nakita ni David na naliligo si Bathsheba. And doon, yung unang tingin ni David, I believe, because si David is a faithful man. David is a humble and very faithful siya kay Lord. Hindi siya basta-basta mahuhulog sa ganung temptation. Probably, I believe, na nangyari kay David during those time ay naulit yung ganung instances. Siguro yung unang instance, magtingin niya, wala pa to. Walang effect yan kay David. Although naghanga siya, siguro naging crush niya kaagad si Bathsheba. And marahil, tinanggal niya siguro yung mata niya kaagad during those time. Pero yun nga, di ba may kasabihan tayo na pag unang tingin, pwedeng walang kasalanan. Pero pag inulit mo, binalik mo, andun na. Doon na nabubuo yung kasalanan. Yun ang nangyari kay David. Na makikita natin na nag-umpisa sa nakita niya yun. Nag-umpisa actually sa idleness niya eh. Nandun lang siya sa palasyo. And then nung nag-roam around siya, nakita niya. Na-tempt siya, nagkaroon ng temptation. Nakita niya yung naliligo si Bathsheba. And she was amazed. And then, doon siya nagkaroon ng sinful desire. Nagkaroon siya ng sinful desire eh. Na kung makikita natin dito, na inalaw niya yung sinful desire na yun na mag-manifest sa buhay niya. Yun yung kasalanan. Kasi kung makikita natin dito sa buhay niya, sa kwento ni David, sa buhay niya na to during those time, yun yung naging start na nagkaletse-letse yung buhay niya. Nagkaroon ng terrible, talagang totally destructible or terrible na nangyari sa palasyo, sa buhay ni David, maging sa kanyang family. Because of this instance na pwedeng accident lang na because na wala siya sa gera, hindi naman pabanjing-banjing, pero nandun lang siya sa palasyo, karoon siya ng accidentally na nakita niya. At the same time, naulit na yun. Paulit-ulit na siguro yun. Kaya nagkaroon na ng sinful desire. Kasi may progression yung nangyari. Progression yung yung tawag doon na wherein, yung una, he saw with his eyes what he should not have seen, which gave rise to a sinful desire. 2 Samuel 11:2-3. He saw with his own eyes. And then after nun, he saw with his own eyes wrongful desires na nangyari. At the same time, yung wrongful desires na yun, naging adultery na. Okay? Kasi he slept with Bathsheba, knowing na si Bathsheba is may asawa. And yung asawa pa niya ay pwedeng general. Kasi greatest army yung
Yung asawa niya, isang hukbo ni David. Is a leader ni David to. And take note, talagang pinagsamantalahan pa rin ni David during those time. No? Ito yung nakakalungkot. Nagkaroon ng adultery. At hindi lang yun. Yung adultery na yun, nagkaroon ng hypocrisy kay Uriah. And then, anong ginawa ni David para mapagtakpan to? Akala niya mapapagtakpan niya. Ang ginawa niya, pinasabak niya si Uriah. Pinalagay niya sa harapan, sa frontliner. Naging frontliner si Uriah sa pinakamahirap na gera during those time. Nasabi dun sa Bible. And of course, kung nasa frontline ka, possible na ikaw yung unang mamatay. Kasi nasa frontline ka eh. And yun yung nangyari kay Uriah. Namatay siya because of the mastermind na si David. Na akala niya mapapagtakpan niya yung kanyang kasalanan kay Bathsheba kapag namatay si Uriah. Which is wrong. Kasi yung kasalanan yun ay hindi man nakita ng ibang tao or nakita yung ng ibang tao na mga nasa palace noon. Of course, wala silang magawa, king si David. Pero merong higher king, King of Kings and Lord of Lords. Nakita ni God yun. And because of that, nagkaroon ng consequence yung kasalanan ni David. Sabi nga ni Paul, di ba, sa Galatians, a man reaps what he sow. So, ito yung natanim ni David, nagkaroon ng consequence yung kasalanan niya. So, ano ba yung mga kasalanan niya? Number 1, yung consequence na nagawa ng kasalanan na to. Number 1, so ganito rin sa buhay natin. Pag meron tayong nagawang kasalanan, may mga consequence ito. Number 1 na consequence, it affects our finances. Meron dito sa 2 Samuel, sabi niya, and if all this had been too little, I would have given you even more. Bibigyan niya pa sana si David more. Kaso lang, ang nangyari because of sin, nagkaroon na ng hindrance. Merong testimony dito si Pastor Cesar Castellanos, wherein sa isang membro niya, merong ganun na nangyari, na merong businessman na lalaki, and talagang very wealthy yung kanyang business, nag-grow, and natalo yun, o yung na-dried up yung business niya, na bankrupt because of ganito rin, adultery. Kasi yung businessman na yun, nahumaling siya sa isa sa mga babae sa kanilang opisina, sa kanilang office. And yun nga, kahit na may asawa siya, ganun, buti na lang inagapan niya to, yung alam niya na yung kasalanan niya, talagang nag-repent siya, and natulungan siya doon ni Pastor Cesar na talagang totally repentance. At the same time, humingi siya ng tawad kay Lord nga. At the same time, ginaid siya ni Pastor Cesar Castellanos. Hanggang nung nangyari yun, bumalik yung sigla ng negosyo nila. Na bankrupt siya, pero bumalik because of repentance, or nagbalik loob siya kay Lord. Okay? So, yun yung una, kasi it really affects our finances. Karamihan ito nangyayari kahit sa TV. Makikita natin Nakikita natin na nangyayari yung mga to, nababalitaan natin na sinisira ng kasalanan ang pamilya. Especially nga itong adultery, ang dami nito. Pero hindi lang guys, hindi lang lalaki ang possible na magkasala nito. Pwede rin yung babae. Kasi kung may adultery, meron ding concubinage. Ganon. So, be very careful. Ito ay lahat ay sa atin. These are warning sa atin. And then, ano ba yung nagiging consequence pag meron tayong nagawang kasalanan? Number 1, it affects our finances. Kaya minsan tayo ramihan na talagang nasisira yung businesses, or nasisira ang pamilya. At the same time, nababankrupt yung mga business kahit ang ganda-ganda ng business because of adultery or because of sin. Ito nga yung nangyari kay David na makita natin. So, marital unfaithfulness is one of the biggest enemies sa society natin ngayon. Nakikita natin. So, yun yung prayer natin lagi, na tayong mga Christian, dapat tayo yung maging model. Tayong maging modelo ng faithfulness, marital faithfulness. Dapat tayong maging model, no? Being Christian, no? So, nakita natin na
itong ginawa niya, itong ginawa ni David, naging para ma-block yung financial blessing or yung economic blessing ni Lord sa kanya. So una, ano nga ulit yung una na consequence ng kasalanan? It affects our finances. Number 2 na consequence ng kasalanan ay it opens the door to a spirit of violence. It opens a door to a spirit of violence. Nagkakaroon ng violence dito sa 2 Samuel. Now therefore a sword will never depart from your house. Nakakalungkot. Dahil sa ginawa ni David, nagkaroon ng violence. Ano yung ba yung nangyari dito? Yung kasalanan ni David, una na nagkaroon ng violence dito, na namatay yung kanyang anak. Because, of course, yun yung pag-aaralan din natin mamaya kung bakit nangyari yun. But nag-start doon. And then it fallen into, sabi niya dito, when someone who has fallen into the sin of unfaithfulness finds out that they are pregnant, ganito no, and finds out that they are pregnant, usually ganito nangyayari, nagigilty. At the same time, pag nag-guilty, nagkakaroon na ng mentality na ipa-abort. That is violence. So, abortion is an abhorrent practice, sabi niya dito, which takes away the right of the child to come into this world. May kasalanan ka na, doble pa ng kasalanan. So, during those time nga, bakit nagkaroon ng violence? Si David din. Iniisip niyang patayin si Uriah. Yun nga, hindi lang inisip, talagang pinapatay niya. Indirectly, kasi pinadala niya sa pinakamahirap na gera at nilagay sa frontliner. Okay? So, naging mastermind. At the same time, si Absalom, yung isang anak ni David, pinatay niya ngayon yung kanyang half-brother na si Amnon. Kasi itong naman si Amnon, inabuse niya naman sexually yung kanyang kapatid na si Tamar. So, nagkaroon na ng series of violence. At the same time, nung si Absalom din na anak niya, nagkaroon, dahil sa kanyang rebellious desire, gusto niyang mapatumba si David, nagkaroon ng numerous of people of David's family during those time, incredibly violent. Nagkaroon ng violent, and sabi pa ni David doon, Lord, i-deliver mo ako sa guilt ng bloodshed. Sabi niya sa Psalms 51. So yun yung naging isang consequence ng kasalanan. It opens the door to a spirit of violence. Nakakatakot. Pangatlo, it leads to public shame. Kasi ito naman ang nangyari dito. Sabi niya sa 2 Samuel, I will take your wives and give them to one of who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. So, nakakalungkot ito, nakakahiya. In public pa, no? Kasi, dahil sa kasalanan ito, and nakita natin na yung isa sa mga anak, no, ni David, si Absalom, nag-rebel against sa kanya. Against sa kanya. And then, ni-rape niya yung mga concubines ng tatay niya. 10. Okay? So, grabe yun. It's really shameful. Public shame. Kasi sabi niya nga sa Bible, di ba? Na walang lihim na di nabubunyag. Kahit tinago ni David ito, nakita ni Lord, and si Lord yung nag-reveal it publicly. So, nalaman ngayon ng napakaraming tao. So, yun ang isa sa consequence ng kasalanan. Pangatlo, yun leads to public shame. Ano yung pang-apat? Pang-apat, it opens the door to the curse. Nagkaroon na ng curse. Nag-open ng door ng curse sa buhay ni David. So, yun din yung isa yung magiging consequence ng kasalanan sa atin. Nag-open tayo ng door ng curse na pumasok sa buhay natin. Sabi niya dito, no, I'm going to bring calamity to you sa 2 Samuel, and the word of God teaches an undeserved curse does not come to rest. So the curse entered David's life because of small weakness he allowed in his character. And makikita natin dito na we need to understand
that just as David encased, a curse affects every area in person's life and even sin reflected in the future generation. Hindi lang, kasi may tinatawag na yung generational sin. 4 na generation, nagpapatuloy yan. Halimbawa, yung nagawa ng mga ninuno natin. Kung hindi yan makat, papatuloy yan for generations, for generations, for generations. So, itong mga kasalanan natin, later on, dapat i-confess ninyo yan. Confess natin. So, during those intense encounter, talagang grabe, kinonfess namin lahat. So, sabi dito, yun yung pang-4. It opened a door to the curse. So, pang-5, a spirit of death entered the family. Yun yung isa sa nakakalungkot na possible na mangyari because of sin na dapat habang maaga pa lang, let us pray, let us repent and confess to the Lord yung mga sin na yun na hindi mangyari sa atin yung nangyari kay David. Kasi yung nangyari kay David, ito yung pinakamatindi. The spirit of death entered the family. Walang kasalanan yung anak niya kay Bathsheba. Naging bunga siya ng pagkakasala ni David, pero siya pa rin yung kinuha ni Lord. No? Sabi niya sa 2 Samuel, the Lord has taken away your sin. Kasi doon sa mga nangyari kay David, nakita niya na lahat yun is hindi lang mga kaparusahan mo na mga consequence, pero para maintindihan ni David na lahat ng ito ay nangyari because of that sin. Kung titignan natin, bakit ganun kagrabe yung nangyari kay David, no? Kasi of course ayaw nating mangyari sa atin. Unang-una makikita natin sa David is the king, great leader siya, and malaking responsibility ni David. Kaya ganun din kagrabe yung nangyari dahil sa kasalanan ni David. Kasi malaking responsibility na ginagampanan niya eh. So, ganun din sa atin as Christians, especially kung leader ka, and especially kung maging leader ka, talagang dapat lagi natin tatandaan ito and laging warning sa atin. Let's always ask God for protection and guidance na lahat ng gagawin natin is naayon lang kay Lord. Na ilayo tayo sa anumang kapamakan. Okay? So, ano yung pang-5? That the spirit of death entered the family. Namatay yung tanganay ni David. Although, pinatawad siya ni Lord. Sabi niya nga dito sa 2 Samuel, you're not going to die, but because sa kasalanan niya nga, yung son born to you will die. Yung anak niya kay Bathsheba ay mamamatay. Kahit pinag-fasting talaga ito ni David, wala. Okay, because God is faithful sa kanyang salita eh. Ay, of course, walang kasalanan yung bata doon. Nasa heaven yun, for sure. Now, ito ngayon, makikita natin na yung small lang na kasalanan na ginawa ni David, ay, grabe. Ang laki ng naging pinsala. So, yun yung mga 5 consequences. Ulitin ko lang para hindi natin makalimutan. Yung una is it affects our finances. Pangalawa, it opens the door to a spirit of violence. Pangatlo, it leads to public shame. And pang-apat, opens the door to the curse. And lastly, a spirit of death entered the family. Okay? So, yun yung consequences ng... Ngayon, anong gagawin natin? Itong makita natin na lahat ng unconfessed sins, lahat ng unconfessed sins ay 3 area na affected sa ating buhay pag hindi natin kinonfess tong mga kasalanan ito. Saan maapektuhan? Of course, number 1, physically. Okay? Sabi niya sa Psalms, when I kept silence, my bones wasted away. Magkakaroon tayo ng physical, affected tayo physical. At the same time, emotional. Wala kang peace of mind. Babagabagin ka ng kalooban mo, ganun. Emotionally. Pangatlo is financial. Okay? Itong 3 aspect na to. Now, nalaman natin yung story ni David. Ngayon, meron din akong 3 bagay na gusto kong maintindihan natin. Na yung importance ng repentance, itong pinag-aaralan natin. Bakit natin pinag-aaralan natin to? Kasi unang-una, meron opportunity of repentance na wag nating hintayin mawala. Kasi we are very grateful na binigyan tayo ng opportunity ni Lord to repent.
talagang wholeheartedly na i-repent natin, tulad nga ng ginawa ni David dahil sa mga nangyari, nakita niya na naging consequence yun ng kasalanan niya, and hiningi niya yun ng tawad wholeheartedly kay Lord. Okay? So yun, huwag nung kakalimutan na yung opportunity ng repentance. It's always important to remember that despite circumstances, God always extend His infinite grace so we can return to the right path. Okay, kahit ano man yung nagawa nating kasalanan, God is very gracious. Pinibigyan niya tayo ng way para mabalik tayo sa tamang landas. Okay? So, huwag nating i-miss yung opportunity na mag-repent. Mag-ask ng forgiveness kay Lord. Magsisi sa mga kasalanan na yun. Okay? Number 2, yung importance ng confession. Confess natin. Nag-repent tayo. Kasi, iba kasi kapag nag-repent ka, sinabi mo, Lord, I repent from my sins. Pero hindi mo kino-confess. Hindi mo sinasabi. O kaya, kumbaga, nasa isip mo lang na nag-repent ka pero hindi mo talaga sinasabi. Sabi niya sa Bible, diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, kung ito yung talaga nasa puso mo na gusto mong mag-repent, i-confess yung bunganga mo yan. I-confess ng mouth natin. Sabi niya sa Psalms 35, I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Yung guilt ng sin natin, i-forgive talaga ni Lord yan. If we confess. Kailangan nating i-confess, no? Makikita natin that these are the things we can learn from the confession of David. It was not superficial. He did not try to justify what he had done. He acknowledged his guilt. His confession was detailed. So, unang-una, hindi siya bonggang, kumbaga it's not superficial, na talagang ginawa to ni Lord ni David wholeheartedly, na hindi na siya nag-justify pa, hindi niya ginustify pa yung mga kasalanan niya. Ay, ginawa ko to kasi alam niyang nandito ako, naliligo siya doon. Hindi ganoon eh. Hindi na siya nag-justify, hindi na siya nagsabi ng kahit anong defense, kundi talagang sinabi niya lahat ng nangyari. Nag-ask siya ng forgiveness. So, ganun din tayo. In-acknowledge niya yung kasalanan niya, yung guilt niya, and dinitalyado niya talaga yung kanyang pag-confess, pag-ask ng forgiveness. So, ganun din dapat ang gagawin natin. I-detail natin. And, of course, dapat magkaroon tayo ng change of attitude. Kung meron tayong opportunity of repentance, i-repent natin talaga siya. We have to confess it wholeheartedly. Lalabas natin sa bunganga natin. And, of course, anong consequence nun? Magkakaroon tayo ng change of heart. Kung ginawa natin yun, we can clearly set the difference between David's attitude before and after the repentance. Yung ginawa niya. Talagang nagkaroon, daming mga verse dito. Basahin nyo lang Psalms 51, 1-3, Psalms 32, 1-2, Psalms 32, verse 7, na makikita natin na after ng pag-confess, ng pag-repent ni David, nagkaroon siya ng change of attitude. Bumalik ngayon siya sa pagiging faithful kay Lord. Bumalik siya sa kanyang humbleness kay Lord. Talagang grabe. Makikita natin yung restoration niya sa Psalms 32, no? He made a detailed confession and forgiveness and received forgiveness also, si David. He felt clean immediately. Okay, yun ang kagandahan. Nag-confess siya, he felt clean immediately kasi nilinis siya agad ni Lord. He sang songs of deliverance because he could felt God's protection. And then, his mind was open to understand the word of the Lord. And he knew that the righteous are surrounded by mercy. Okay? So, as conclusion, itong gagawin natin. Kung nakita natin yung buhay ni David, no, what areas of your life that have been affected by sin? Check nyo nga natin yung puso natin. Dun sa tatlo, physical, emotional, financial. Asan dyan yung areas ng buhay natin na apektado dahil sa kasalanan? Pwedeng isa lang yan. Physical lang. Pwedeng emotional. Pwedeng financial. Pwedeng lahat. So, lahat ng sin na to, kailangan nating i-confess kay Lord. Talagang i-confess natin. And kung siguro face-to-face talaga tayo, talagang tatayo kayo, confess natin. Pero dahil
online virtual tayo. Ito yung, I believe, meron kayong manual dyan. Andito rin yan yung mga kasalanan na yun. Ito yung mga, ang dami nito. Ito yung spiritual, personal, against others, words spoken, and sexual sin. Itong lahat ng mga to na kasalanan, kailangan nating i-confess kay Lord. Kasi si Lord yung magpapatawad sa atin at para ma-experience din natin yung mga naranasan ni David nung nagkaroon siya ng restoration, nung kinonfess niya yung kasalanan niya kay Lord. So, itong mga to, I believe, i-guide kayo mamaya ng guide nyo at meron kayong listahan sa mga to. I-declare nyo to specifically, dapat nga detail. Kaya nga sabi niya dito. Although kung hindi man nakalagay dyan, may nakita kayo dyan kasalanan nyo, tapos di nakasulat dyan, ilagay nyo na rin, i-confess nyo na rin yun. Kasi take note sabi ko nga kanina, 4th generational sin ito. Sabi sa Bible, yung kasalanan ng ninuno pa natin noon, hindi natin alam kung ano yung mga yun na pwedeng nararanasan natin ngayon. May high blood ka and everything. Meron ako mga kakilala na bakit tong pamilyang ito laging divorce lahat? Hindi naman divorce kasi walang divorce dito. Ibig sabihin, hiwalay lahat sa asawa. Yun pala, may curse yun. Hindi natin alam So, kailangan i-confess natin lahat ng mga sin na to. Kung tingnan mo yung mga pinsan mo, mga lolo mo, mga may nangyayari na paulit-ulit, generational sin yun na nagpapaulit-ulit. So, kailangan maputol yun. I-confess natin lahat yun kay Lord. Amen? I-guide kayo ng mga, tutod nga lang sabi ko, i-guide kayo ng mga guides nyo later on. Okay, so, hindi ko nababasahin isa-isa kasi marami to, may notes naman kayo. But before we end, I would want to pray for you guys, no? Pag-pray tayo. I hope na nakikinig kayo. Whatever circumstances you're facing right now, I pray huwag mong pansinin yung katabi mo o yung nasa paligid mo. As much as possible, huwag mong i-allow na i-disturbohin ka ng mga kapatid mo or anything or anyone na nasa paligid mo. And mag-concentrate ka lang to pray. Pag-pray ko kayo, i-guide ko kayo sa prayer, ha? Lord, thank you for this opportunity. Thank you, Father God, Lord, na andito kaming muli, Father God, Lord, sa encounter na to. I pray, Father God, Lord, na ikaw mag-bless sa mga delegates na to, Panginoon, lahat ng nakikinig dito. Na, Lord, sa buhay ni David, dami kayong natutunan dito, Panginoon, mga consequence ng kasalanan. At ayaw namin mangyari to sa mga buhay namin. I pray ikaw mag-bless sa mga delegates na to, that you will really continue, Father God, Lord, to really release them, Father God, sa mga guilt ng sin na to as they confess their sin. Forgive them, Lord, and lahat ng mga curses mawawala, Father God, sa buhay nila. In Jesus' mighty name. And I pray na patuloy mo lang silang i-bless, gabayan pa all throughout this encounter na maging focus sila sa kanilang ginagawa. Patuloy sila, Father God, na mag-focus sa iyo kahit the virtual lang ito. You are going to touch their hearts, Lord. I praise you and honor you for their life, and I give you back all the glory, the honor, and the praise in Jesus' name. Amen and amen. So, God bless you guys, and makinig lang kayo sa facilitator, and i-guide pa kayo sa susunod niyong gagawin. Bye-bye. God bless.